Evening. So, for this evening, try kong i-demo yung GeoPandas and Folium. So, ano yung gagawin natin? So, papakita ko sa inyo yung capability ng Python with combination ng HTML, CSS, and JavaScript sa panggagawa ng GIS maps na tinatawag. So, kung meron kayong valid Gmail account, so pwede na kayong gumamit nitong Google Colab, which is yung nakikita nyo dun sa screen. So for this demonstration, sabi ko nga magmamapa tayo ng overlay ng Calabarzon region, which is the Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, and Quezon. So this lecture is intended not for beginners, but maybe sa mga intermediate users ng Python. So let's start. So ide-demo ko sa inyo kung paano gumawa ng maps dito sa Google Colab using GeoPandas, Folium, and other web technologies na tinatawag. So before we start, so kailangan natin mag-import yung mga kakailanganin natin. So pwede ko sabihin imports. So gumagawa lang ako ng Texel para mai-document ko yung ng maganda yung code ko. So ang kailangan nating i-import, unang-una is gagamit tayo nung GeoPandas. Ide-define natin siya as GPD in this code. Kasi another one, meron ding yung pandas mismo. Ide-define natin siya as PD for data manipulation. So, yung GeoPandas gagamitin natin para makapag-read tayo ng geometry dun sa mga maps. So, magkaiba yung GeoPandas at yung pandas. Then, kakailanganin din natin yung volume na tinatawag. Kasi based dun sa experience ko. So, maganda kasi yung volume. So, in terms ng mappings, may mga different tiles kasi na pwedeng gamitin. So, kung okay na yan, so pwede kayong i-run yung code, shift enter, o kaya pwede nyo i-play na lang yung button mismo kung gusto nyo i-run yung code. So, pag niran yan, mag-i-import lang yan ng GeoPandas, Pandas, at saka nung volume. So, for our data source, so pag gumagawa ka ng mga GIS map, kailangan mo kasi ng mga boundaries, tsaka yung mga overlay ng map. So, the way na makakakuha ka niyan ng libre is kung pupunta ka dito sa GADM data. So, sabi diyan, pwede tayong mag-download ng spatial data by country. So, kung i-open ko lang tong GADM, then isa-search natin yung Philippines. So, pwede akong mag-download ng level 0, level 1, level 2, tsaka level 3 map. So, ano yung difference niya? So, yung ida-download natin, by the way, is yung level 2. Kasi gusto nating makita in every Calabarzon, yung mga provinces na included sa Calabarzon is makita natin yung mga LGU units niya. So, kung gusto mong makita at halimbawa, Lukban, Quezon, kung gusto mong makita yung 32 barangays, so ida-download mo na yung level 3. So, yung level 0 by region, kung di ako nagkakamali, itong dalawa, may differences pero by region, itong level 0 at saka yung level 1. So, ang ida-download natin dito is yung level 2. So, habang lumalaki yung gusto mong makuha mga boundaries, for example, gusto mo makuha, halimbawa, at the LGU level mismo. Halimbawa, each individual, halimbawa, Lukban, Mauban, Siniloan. So, gagamit ako ng level 3 map. So, ang gawin mo lang, i-download mo lang level 2 map, which is naka-JSON file siya. Kung titingnan natin yung laman, so don't be intimidated. So ganito lang talaga yung laman ng JSON files. So kung makikita nyo at the municipal level, meron tayong specific na geometry.
So yung geometry yung nagde-decide nung coordinates nung mapping tinatawag, which is ma-interpret siya nung GeoPandas para mag-overlay tayo ng different siguro colors for each LGU. So malaking file ito. So naka-compress lang yung file. So ang daming laman yan. Then pag na-extract mo na siya, ang pinapayo ko din sa inyo is gumawa kayo ng GitHub account para i-host natin dun yung data. So hindi pa ako nakaka-experience nung ibang storage, pero para madaling i-host yung data natin, so ilalagay ko lang dito. Okay, ito yung dinownload natin. Ito yung GADM41 PHL2.json. So ang kailangan ko diyan is yung raw file. Hindi ko na ituturo sa inyo paano mag-upload sa GitHub. So i-YouTube nyo na lang kung paano mag-open ng account, paano ka mag-host. So itong link na 'to, ito yung raw files na 'to, ito yung gagamitin natin mamaya para mai-link natin yung data natin dito sa notebook na 'to. Sige, sample na natin. So ido-document ko lang ulit siya. So text data lang 'to, hindi pa 'to programming code. Pero itong mga 'to, program code na 'yan, nag-i-import tayo diyan. So ang isang magandang practice din 'pag nagpo-program ka is i-document mo line by line. Kahit hindi line by line o kaya do'n sa ibabaw kung ano yung gusto mong gawin. So, ang gagawin natin dito, mag-i-import tayo ng GeoJSON data. Tinatawag. Ito yung dinownload natin na level 2 map na tinatawag. Then, mag-define lang akong variable, GDF for GeoPandas data frame na tinatawag. Then, gagamit ako nung instance na, which is yung GPD. Then, sasabihin ko is read file. So, magbabasa tayong file. So, ano yung ilo-load nating file? So, ang ilo-load nating file is itong dataset, which is ang format niya is JSON, para ma-load ko dito mismo sa Google Notebook ko. So, copy-paste mo lang yun. Then, kung gusto mo makita yung data, so sabihin mo GDF. Okay, so hintayin lang natin. Yan. So, ito yung data natin. Kung titingnan nyo, yung name 1, so doon ako nagbe-belong na province. Then yung name 2, under nung Abra, meron different LGU sa bawah, Bangged. So, municipality siya. So, under Abra din, meron tayong Bolini. Hindi ko alam kung tama yung basa ko. Then, Bukay, Bukulok. Then, hahanapin natin yung ano. So, hanapin natin yung naka-assign lang since concern tayo sa Calabarzon region. Pero kung gusto mo siyang i-map, nasa sa'yo na yun. Okay? So, papaano natin ma-filter out of gaano ba kalaki itong data natin. So, kung titingnan natin, so ilang rows and ilang data yung napapaloob dito sa GDF. So, meron tayong 1,647 rows. So, ganong kadami. So, every LGU from the region ng Philippines. So, sir, paano natin kukunin yung specific lang na hinahanap natin? So, pwede tayong gumamit sa Python nung tinatawag na yung conditional extraction ng data. Tawag. So, for example, yung filter 1 ko, fi-filter ko lang. So, pwede ko sabihin GDF, then yung kailangan kong name, which is ang kailangan kong name is yung region na tinatawag, which is naka-define siya is yung name 1 based dun sa nakita nating data. O sige, kung gusto mong silipin ulit, so gdf.head, so papakita ko lang kung ano yung laman ng data. Okay, so ang pinipilter natin is yung niya, province ng Abra. So siya yung name 1. So pwede kong sabihin equals, so unahin natin edi Cavite. Pwede ko sabihin Cavite. So itong specific filter na to is for Cavite. So GDF name 1 is equivalent to Cavite. So pag in-execute mo yung filter 1, so parang sinabi mo na Cavite lang yung concern.
So kung titingnan mo yung finilter natin from filter 1, so kung titingnan niyo siya, puro Cavite lang yung ano, yung naka-assign. Ito, to. Okay? So ganun lang mag-filter. Then ang gagawin ko lang diyan, since ano naman, Caviter, no, mali, sorry. So kung ulit-ulit naman yung code, so fast forward ko na lang. So yan yung filter nung bawat ano, nung bawat province sa Calabarzon. So name yung filter 2 natin naka-assign siya sa Laguna, then Batangas, Rizal, then Quezon na tinatawag. Okay? So execute ko lang ulit. So meron tayong available na agad na 5 filter na tinatawag. Then paano natin ipa-process? So dito sa pagpe-processing na ginagawa natin, so magde-define na lang ako ng specific function para hindi ulit-ulit yung code ko. Ano, pero kung interesado kayo kung ano yung gagawin nating code, so gawin ko muna siya ng manual. So for example, meron akong ganito. Okay? So ang ibig sabihin lang nito, sige, i-comment ko muna siya. Comment ko muna siya. So ang ibig sabihin lang nito, remember ang filter 2 natin is Laguna. So parang sinabi mong itong buong line na 'to is inassign ko lang dun sa filter 2. Then nag-define lang ako ng another variable for GDF. Then ang concern lang natin is sa dami kasi nung information na binibigay nung GDF. Sige, kung ibabalik lang ulit natin. Sa daming information na binibigay niya is hindi naman natin kakailanganing lahat. So ang concern lang natin is yung name 1, yung name 2, at saka yung specific geometry niya syempre. Kasi nagmamapa tayo. Yung polygon, ito yung ano, ito yung drawing nung overlay. Halimbawa, nasaan yung administrative boundary halimbawa nung Bangged dun sa Abra. So yun yung nagde-define ng specific geometry. Then meron din tayong mga data nung Laguna province na tinatawag. So the way na babasahin mo yung data nung Laguna, which is CSV file lang. So naka-host din siya. So sige, pakita ko lang ano. Kung irara natin yung data nung Laguna, so ito yung magiging laman niya. So pakita ko lang sa inyo kung ano yung magiging laman niya. So ang laman niya is meron din tayong name 1, name 2, then merong mga specific LGU. Then itong mga data na nandito sa side is ito yung ano cities and municipalities ano competitive index nila na makukuha mo naman dito. So pwede mong kunin yung mga data dito. So halimbawa, Bulog. So 2023 lang yung data mo, then pwede mo siyang i-download. Hindi ko na ide-demo pa pero pag kinlik mo 'to, makakapag-download ka ng CSV files pertaining to economic dynamism, government efficiency, and the likes dito dun sa Abulog. Ano, hindi ko alam kung saan ano kung saang LGU naka-assign na province. So yun yung ibig sabihin. Okay? So ito yung data ko ng Laguna na tinatawag. So sir, ang pipiliin ko lang na GTF, sabi dito, ano, kung titingnan natin 'tong GDF Laguna, then i-comment ko na lang muna, gusto niya talaga makita ano, GDF Laguna na tinatawag. So, ang ibig sabihin lang nito is, ina-assign ko lang sa GDF Laguna ulit is 3 column lang kasi yun lang naman ang kakailanganin ko in terms ng pagmamapa, ano, kasi nandun yung specific geometry na tinatawag. So, ibig sabihin yung laman ng GDF Laguna ko is name 1, name 2 at saka geometry lang. Okay? Then, ang gusto nating gawin is i-merge siya dito sa data natin na tinatawag. Ano, yung kaninang pinakita kong cities and municipalities index na tinatawag.
So, paano natin i-merge? So, yung data nung Laguna ko, again, ini-host ko siya dun sa GitHub, which is yung Laguna province. All about CSV file na nagko-contains ng some information dun sa Laguna province na tinatawag. So, paano natin i-merge yung data? I-merge natin ah, yung data frame ko na GDF Laguna dito sa existing data ko in terms ng CSV. So, sir, ano yung gamit nung name 1 tsaka nung name 2? Yun yung common sa data natin. So, mag-merge tayo ng dalawang data frame para makabuo tayo ng isang mas malaki pang data frame based dun sa GDF Laguna, which is kailangan ko nga siya kasi nandun yung geometry. Then, another one is i-merge ko siya sa data ng Laguna. Ang common point namin is yung name 1 at saka yung name 2. Okay? So, yun yung magiging common point namin. So, ang next step na gagawin ko para i-merge siya is pwede kong i-define ulit GDF Laguna is equivalent to merge. So, pandas pandas method para mag-merge ka ng data frame. So, ang i-merge ko is yung GDF Laguna, tinatawag, then yung data din nung Laguna. So, saan? Saan yung magiging merge point natin? So, ang common dun sa dalawa is yung name 1 at saka yung name 2. Okay? Then, meron tayong parameter how. So, kung familiar kayo sa SQL, so equivalent ito sa inner join ng mga tables ng relational databases. So, pwede ko sabihin mag-merge kami in terms ng inner. Then, GDF, kung gusto mo makita ulit yung data, so pwede ko sabihin, bigyan mo ako ng first 5 data nung merging nung data namin. So, ito yung ibig ko sabihin. Ito yung unang data natin, GDF. Then, ito yung specific data natin in terms nung Laguna. So, ibig sabihin, pinagsama ko lang yung dalawang data set sa common point namin na name 1 at saka name 2. Yun yung parang sinasabing mag-vault in tayo in terms ng name 1 at saka name 2. Then yung how, tinatawag is yung inner join. So, ano yung ibig sabihin ng inner join? Stricto, napaka-strict nito. Kailangan mag-exist yung dalawang name 1 at saka name 2 sa both sides ng data. Pag nag-e-exist silang dalawa, yun yung magiging common point, yun yung magiging merging. So, ibig sabihin, dito sa GDF Laguna ko, ito na yung GDF Laguna ko, hanggang dyan lang. Then, yung data ng Laguna ko is from LGU hanggang dito sa innovation score. So, okay lang, may mga unnamed tayong nangyayaring ganyan, pero hindi naman natin siya gagamitin. Tinatawag, may mga unnamed kasing lumalabas. Okay? So, ito yung merging. Pero, ito kasi gagawin mo 'to ng, ah, 5 times. Kung di ako nagkakamali, 1, 2, 3, 4, 5. So, kung ganyan na yung gagawin mo, yung ginagawa ng iba is lang, is kina-copy paste lang nila yan. So, gagawin ko siya for Quezon, gagawin ko siya for Batangas, Rizal, and so on and so forth. So, hindi magandang practice na nire-repeat mo yung code mo kung kaya mo namang i-refactor na tinatawag. So, ang gagawin natin, which is maganda ring practice, is gawan mo na lang siya ng specific function na tinatawag. So, pre-processing, sabihin ko sa comment pre-processing. Then magde-define ako ng function, papangalanan ko siyang process data. So, ano yung mga parameter na hihingin? So, unang-una, ang first parameter is kailangan may pumasok na filter data. Then yung data nung CSV file natin, then saan kami magjo-join. So, dalawa yung na-identify natin kanina, name 1 at saka name 2, which is ide-designate ko siya as key 1 at saka key 2. Then, another one is pwede nating selecting needed columns lang. So, hindi naman lahat ng columns kakailanganin natin eh.
So, gagawa ako GDF is equivalent kung ano yung mafi-filter ko na data sa dalawang column, which is key 1 tsaka key 2. Then, ang kailangan ko lang din lang is yung geometry na tinatawag. Then, saan natin i-merge? Remember, meron tayong existing data na separate. Yung GDF, remember, is ito yung gagamitin natin yung geometry niya. Then, yung data na tinatawag natin, nandun yung yung mga other important database dun sa assigned na LGU. So, pwede natin sabihin load data from CSV files. Tawag. So, sabihin ko na lang data is equivalent to pd dot read CSV. Sabihin, babasahin ko yung CSV. Babasahin ko kung anong ibinigay na URL. Nasaan ba yung CSV file natin? Then, ang gagawin ko is merging, sabihin kong geographic data and CSV data on, siguro ko, specified columns. Then, meron akong variable na merge data. So, pd.merge. So, i-merge ko yung GDF, then yung data, pagsasamahin, pero mag-join yung dalawa sa specific common point na key 1 tsaka key 2. Then, tatanungin ka, how? Paano mo i-join niya? Ano yung mga possible value pa dito? Pwedeng left, pwedeng right. Pero doon sa situation na natin, so gagamit ako ng inner. Then, kailangan kong i-return yung magiging merge data kasi function to. So remember, ang function is pwedeng merong return value na tinatawag. Okay? So kung na-define mo na siya, so iraran ko lang yung function natin, then the way na gagamitin natin siya is i-define natin yung function ulit kung paano natin siya gagamitin. So, pwede kong sabihin, ang una ko is Cavite. Then, siguro mag-define ako ng URL CSV. Okay? So, meron na tayong example dito. So, kopyahin ko to. Ito yung nanggaling sa GitHub. So, punta lang kayo sa GitHub account ko, which is Renato Maaliw 3. So, pwede nyong i-search siya. So, meron doon available na Cavite province.csv na tinatawag. Then, uulitin ko na lang ito. Kung ano yung pagkaka-define ko ng function, yun yung gagamitin ko. So, pwede ko sabihin GDF, Cavite. Cavite only yung pinaprocess natin. So, filter 1. So, remember, meron akong filter 1 sa taas. Which is Cavite lang yung concern ko. So, ulit-ulitin lang natin yan. Then, GDF, Cavite is equivalent to, gagamitin ko na yung function. So, ito yung process data. Ayun sa taas, process data. Then, ano yung specific na filter na gagamitin ko? Remember, yung GDF Cavite, doon na natin in-assign yung filter. So, ibabalik ko lang sa kanya. Then, URL, CSV. Then, ano yung dalawang key? So, remember, ang key natin is yung name 1 at saka ang key din natin is yung name 2 na tinatawag. So, yung ginawa natin kanina, dapat ganun din yung maging result. Pero ginamit natin yung specific customized function na ginagawa natin. So, GDF head. So, gagamit lang ulit ako. Ayan, naka-merge na yung dalawang dataset. This one is from GDF Cavite and this one is from data ng Cavite province.csv. So, ang gagawin natin is uulit-ulitin lang natin siya. Kung Batangas naman yung kasunod, sige, kopyahin ko to. So, kopyahin ko lang yan. Tapos ito, sige, burahin ko na to. Then, ulitin lang natin. So, for example is, um,
Laguna. Okay? Gawin natin Calabarzon. So, gagamit ako ng Laguna, then babaguhin ko lang 'to. So, Laguna, then Laguna, sige baguhin natin. Laguna, then GDF Laguna, then baguhin natin 'to, Laguna. So, another one. Then, gagamit ako ng filter 2. So, check natin. So, ganun kaimportante ang panggagawa ng function para hindi tayo ulit-ulit. So, kopyahin ko lang ulit 'to, copy, then gawa tayo for Batangas. So, gawin lang natin 'to, Batangas. So, babaguhin ko lang yung data source ko is, Batangas. Okay, baguhin lang natin. So, Batangas. Okay. Mhm. So, baguhin ko lang ha. Then, ang filter natin is number 3 for Batangas. So, check ulit natin. Okay? So, tingnan natin kung gumagana siya. Yes. So, Batangas, Agoncillo. Yung head 1, ibig sabihin lang yan, ipakita mo yung first data ng GDF Batangas. Sige, kopyahin ko ulit. So, another one, Rizal. So, gagamitin natin is for Rizal. So, baguhin ko lang to, Rizal. So, filter for, kung di ako nagkakamali. So, ito ay specific for Rizal. So, baguhin lang natin yung variables. Okay. So, Rizal. Then, GDF Rizal. Okay. So, run natin yung code. So, yes. So, Rizal Angono. Okay. Last one. So, hindi ako bias, pero taga Quezon ako. Kailangan tama to. Quezon. So, siya ay filter 5. So, ito yung Quezon. 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 Okay. Quezon. Alright. So, check lang natin ulit. O, run. So, yan. Yan yung nahanap natin in terms ng Quezon Province. So, kung nakuha mo na yung mga data natin per provincial level, so pwedeng-pwede na tayong gumawa ng specific map na tinatawag diyan. Okay? So, ide-demo ko sa inyo paano gumawa ng similar to which is GIS na nga rin 'to. So, gawa lang ako ng text, i-document natin siya. So, yung map code proper natin is magsisimula from here na tinatawag. Okay? So, gagawa lang ulit ako another text. So, document natin. So, dalawa na to. So, create volume map. Gagawa tayo ng volume map and include a tile layer. So, gagawa tayong dalawang klaseng tiles. Isang open street at saka isang Car2DB positron, kung di ako nagkakamali. So, i-code natin, create a volume map. So, view on, ipo-focus natin dun sa so sa Calabarzon area lang, yung mapa natin. Then, ang kailangan natin, since map ito, kailangan natin, alam natin kung nasaan yung yung latitude tsaka longitude nung mapa natin. So, madali lang yan. Punta kayo sa openstreetmap.org. So, ito yung makikita nating map dun sa ginagawa nating program. Then, ang gawin nyo lang, kung satisfied na kayo na ito yung magiging view, so sasabihin nyo show address. Ito yung coordinates na kailangan natin, na ilalagay natin. Okay? Pero, predefined, nakita ko na siya eh. Basta kailangan mo ng specific latitude,
which is ang gagamitin natin is 13389 tinatawag. Then meron akong longitude. So ide-define ko is 122.432. So yan, diyan muna tayo magfo-focus ng map. Yun lang naman ibig sabihin nun. Then ide-define natin yung map sa variable m. Then gagamitin ko yung volume. Remember, meron tayong volume library sa taas. Then pwede ko sabihin dot map. Then hahanapan kanya ng parameter na location. So dalawa yan. So halimbawa 3 coordinates 3, 4. Pero 'di ba naggawa na tayo ng latitude tsaka longitude na tinatawag. Okay? So another parameter, zoom start. Gaano kalaki yung zoom? So pwede ko sabihin 8 times. Then papangaralan natin yung default tiles natin, which is gagamit tayo ng open street map. Then pangalanan lang natin, gagamit ako ng open street map na tinatawag. So dalawa yung gagawin natin, isang open street map, then gagamit din tayo nung CartoDB positron na tinatawag. Okay, dalawang klase yung tiles na gagamitin natin. Then pwede natin sabihin ditong add, sabihin natin CartoDB positron tile layer. So meron tayo sa tabing layer control para makontrol natin kung anong klaseng tile map yung gagamitin natin. So pwede ko sabihin ito ay tile layer. So Carto DB, kung di ako nagkakamali, positron. Okay? Then bigyan natin name, Carto DB positron. Then paano mag-a-appear yan? So kailangan natin add to dun sa map, which is ang map natin is yung letter M. Napaka-importante nung variable M natin na tinatawag doon sa side. Okay? Then another one, i-code ko siya kung gusto niyo makita yung mapa. So pwede nating sabihin add layer control to the map. So gagawa ako ng layer control dun sa side. So the way na gagawa ka, pwede mo sabihin volume dot layer control. So add to, i-add ko din dun sa map. Then para makita yung map, show map. So sabihin mo lang meron akong variable M na tinatawag. So kung iraran ko ulit siya all, so ine-expect ko meron akong open tile or open street map dito sa baba. So ito yung mapa natin na naka-focus dun sa coordinate nung Calabarzon area. So ang ganda ng map, 'di ba? Pero hindi yan yung purpose natin for today. So turuan ko kayo paano gumawa ng overlays. Tapos nandito sa side, kung mapapansin niyo, ito yung open street map na dinefine natin na tile. Ito siya. Ito yung open street map. Tapos yung CartoDB positron is ibang klaseng tile lang. So pwede kang mag-switch from open map saka doon sa CartoDB positron. So marami ka pang makukuhang map tiles kung tutuusin. Pero for this demonstration, dalawa lang muna yung gagamitin natin. So ito na yung mapa. So may tinatawag din kasing mga static map, yung hindi mo nakokontrol yung hindi mo napapan, hindi mo na-zoom, basta static lang siya. Pero para sa akin maganda kasing gumawa ng map kapag buhay siya. Nazo-zoom in, nazo-zoom out, tapos nakokontrol mo yung specific layer na tinatawag. So ganyan yung basic ng pagke-create ng volume map. Pero sabi ko nga hindi yan very descriptive kasi nag-display lang naman tayo ng map eh. So may gusto tayong gawin. So ang gagawin natin for today, i-identify natin kung anong klaseng LGU siya. For example, city ba siya, first class, fifth class municipality.
And pwede nating i-map din, simple nga lang yung gagawin natin, eh, puwede nating i-map based kung saang district nakabelong. For example, yung Lukban, Quezon is nakabelong siya sa first district ng Quezon. So, ima-map natin siya na naka-map siya sa specific colors. Wait lang, inom lang ako. So, yun. So, yun yung gagawin natin for today. Okay? So, ang next step natin, so ito na yung magiging last code natin kasi ima-map ko na, eh. Okay? So, gagawa lang ulit ako ng code. Then, magde-define lang ako ng dictionary para sa color ano natin, color mapping for LGU category na tinatawag. Ano ba 'to? First class municipality ba? So, gagawa tayo from Cavite hanggang Quezon. So, medyo ano agad 'to, 5 probinsya na tinatawag. So, magde-define lang ako ng color, mapping category na tinatawag. So, dictionary siya in terms ng ano, ng Python. Isa siyang data type. Okay? So, magandang mag-aral ng Python kasi unang-una madali siyang matutunan compare sa ibang language. Then siguro, sabihin natin, city. So, meron kasing component tsaka highly urbanized city. So, gawin na lang nating generic. So, lahat nung city sa Calabarzon is magkukulay green. So, yun lang ibig sabihin. Then yung first class, municipality tinatawag, bigyan natin ng kulay na aqua. Yan yung mga color na yun is mga reserve words lang. Ano, pwede tayong gumamit ng iba pa. So since ano na lang, for the interest of time, so ito yung magiging code natin. Oops, sorry. So ibig sabihin, kapag ikaw ay city, ay green. First class, second, third, fourth, then fifth. Fifth class municipality na tinatawag. Di ko alam kung merong sixth class municipality, pero alam ko hanggang ano lang siya, hanggang fifth lang na tinatawag. Then, mag-a-assign din tayo ng color mapping for district. So, yung ilalagay natin dito, sa Calabarzon kasi meron tayong 8 district. Yun yung pinakamataas. Ano, hindi ko lang alam kung sa Batangas siya o sa Cavite. Pero umabot siya ng 8. Sa Quezon kasi is hanggang District 4. Then yung ibang LGU sa Calabarzon may mga lone district sila na sinasabi. So anyway, i-paste ko na lang yung magiging color mapping natin. So for District 1, so orange, District 2, magenta. So anong kulay ito? Ito yung hexadecimal colors. Maintindihan ng ano yan, ng mga IT students saka mga engineering student kung ano ibig sabihin ng hexadecimal colors. Okay? Kailangan lang may hashtag sa unahan, composed ng 0 to 9, A to F. Any possible combination, basta valid siya na, no, na hex colors. So, ito yung magiging color map natin na tinatawag. Okay? Then, kailangan nating mag-define ulit ng function para dumali yung buhay natin. Ano, para hindi tayo ulit-ulit ng code. So, the way na gagawin ko siya, i-explain ko naman sa inyo. So, kailangan ko nung GeoJSON layer. Gagawa kasi ako in terms ng category and gagawa din ako in terms ng district. Kailangan ko siya. Then, magde-define lang tayo ng specific function for each. So, itong code na to is, sabi ko nga, intermediate ito, ano, kailangan may idea ka ng previous ng Python programming language. So, magde-define lang ako ng function na tinatawag kong combine style function. So, ang kailangan ko is, ang parameter ko, isang feature at saka isang mapping type. Kung ano yung map type. So, remember, meron akong minap sa taas, yung category at saka mapping district. Mapping category at saka mapping district. So, imamap ko lang
yung specific colors per district at saka yung specific colors per municipality. So ito yung expected nating makita sa map kapag natapos natin yung yung GeoJSON layer na tinatawag. District 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, then meron tayong lone district na tinatawag. Okay? So gamit tayong if statement. If mapping type is equivalent to category. So remember, meron tayong category. Then, ang i-assign kong color mapping is yung ginawa natin. So ito ay color mapping category. Tinatawag. Oops. Putol yung natin, putol. So dalawa dapat kasi if statement nga pala to. So color mapping category. Then ang specific key natin is category na tinatawag. So sir, ano yung capital na category? So mamaya ko i-explain. So kapag ang mapping ko ay category, ito yung magiging kulay at specific category. Okay? So sir, bakit capital C na ngayon? Kasi doon sa data natin, merong column doon na category. Sige, silipin natin ulit yung sample tayo ng isa dito sa baba. Halimbawa, GDF Cavite. Dito sa baba. Para maintindihan nyo kung ano yung ginagawa natin. So, kung sisilipin mo tong existing data natin for Cavite, meron tayong column na category. Kung ano yung naka-assign dun sa data, i-assign natin dun sa specific colors. Tinatawag. Okay? So, ibig sabihin, yun yung magiging key. Then, else if statement. So, sa Python, elif. Utal sa Python. So, pwede ko sabihin ito ay specific district. Then, ang color mapping, nagagamitin ko is yung color mapping per district na tinatawag. Then, ang key is district. Meron din yan dun sa data natin. Gaya nito. So, meron dyan specific district. So, kukunin natin yung data. Ito, example dito is Cavite. Okay? So, next. So, maganda rin kung para malaman natin kung may mali tayo, So, gagamit tayo ng race. So, value error. Just in case merong error na lumabas, at least makikita natin. Invalid mapping type, bawa use. Parang dino-document na kasi natin to. Use category or district types. So, yun yung ginagawa natin. Sige, pagandahin natin. Gawin nating double quote sa labas para malagyan ko yung category para hindi malito kung ano yung ilalagay natin. Okay? So, ito yung magiging else. Then, next. So, tapos na ba? Hindi pa. So, kung ano yung kung ano yun sa dalawa, category ba o district, kailangan i-return ko yung specific niya. So, yung picture ko is sa yung magiging properties nung makukuha ko na specific key. So, remember, ang data natin dito is JSON. So, kung sisilipin natin yung JSON, sir, ano ba yung properties? Kung titingnan nyo dito, lahat ng data ko is nakabelong dun sa properties. So, the way na i-declare mo siya is properties na name2, for example, properties, halimbawa ay engineering type 2. So ganun mo siya gagamitin, yung JSON files. So, kasi naka-JSON files tayo. Then, ang gagawin ko lang is i-get ko yung specific key. So, pag na-get ko na yung specific key, i-return ko yung settings na mangyayari. So, ito kailangan may knowledge na kayo dito ng manual, ng volume. So, pwede ko sabihin fill opacity is 0.7, semi-transparent. Okay? So, hindi semicolon kasi ito yung dictionary. So, ang weight, border, so ito pwede ko sabihin color is black.
Okay, yung mga boundary. Then yung fill color is pwede ko sabihing from color mapping na tinatawag. Okay? So color mapping dot get yung specific value kung anong makikita kong specific. Halimbawa, get district. Halimbawa ay get category. So yung makukuha mo dito, i-assign mo lang dun sa specific value na tinatawag. Okay? So kung meron ka na niyan, so execute ko lang siya, no? So kung meron na kayo niyan, pwede na akong gumawa ng ah, volume na GeoJSON data na naka-overlay dun sa map nung Cavite. So pwede ko sabihin ganito, i-document ko siya maganda. Bawa is for Cavite na tinatawag. So paano gumawa ng GeoJSON data? Ano, para mag-reflect yung color na inassign natin dun sa taas. So ang gawin lang natin, volume dot gagamit ako nung GeoJSON na class. So from dun sa volume library natin. Then, ang unang hinihingi niya is saan mo kukunin yung data. Which is meron naman tayo ng data. So pwede ko sabihin GDF Cavite. Ibig sabihin diyan manggagaling yung ano, yung initial data natin. Then bibigyan mo siya ng name kasi ilalagay natin dun sa ano, dun sa layer control na tinatawag. So pwede ko sabihin Cavite province. Ito yung name lang kung anong mag-a-appear dun sa label. Then remember, pwede nating i-style. Okay? Gagawa ako ng one-liner na function ng Python which is tinatawag na lambda. So, I need the features, then gagamitin ko yung ginawa nating function. Combine style function. Ang unang kailangan ko is yung specific feature niya, then ang specific ko is yung category na tinatawag. So, another one, gusto mo bang merong tooltip? So, optional ito. Pero mas maganda maglagay ka ng ano ng specific tooltip. Ano, equals. So for example is volume. I-define mo siya as GeoJSON tooltip. Okay? So ganito talaga mag-code. So wala kayong choice. Pag interesado kayo sa GIS mapping, so ganito talaga yung gagawin natin. Then, ano yung ilalagay mo sa tooltip na tinatawag? So, pwede mong sabihin, meron akong mga specific fields na gustong ilagay. So, ang unang field na kailangan ko is name 1. Saang province. Then, anong LGU niya. Then, another one, ano yung category. Then, pwedeng lagyan mo din siya ng tinatawag nilang aliases. So, hindi kasi maganda na magre-reflect dun sa tooltip is name 1. Hindi yan maintindihan ng user. So, pwede mo sabihing province. So, siguro same na rin lang, LGU. Then, pwede mo sabihin category. Okay? So, lagyan ko lang ng localization, localize equals true. Okay? Then, yung next property natin, pwede nating sabihin kung ipapakita ba agad natin dun sa ano, sa layer control. So, sasabihin ko na lang is, okay, hindi ko muna siya ipapakita. Ibig sabihin, naka-deactivate muna siya. Layer is show equals false, I mean. Then, itong volume na DUJSON data is ia-add ko lang dun sa map. Ibig sabihin, meron akong ginawang GeoJSON na, ano, na data na merong tooltip, ia-add ko lang dun sa map. So, kung i-execute natin to, kung wala tayong error, hopefully wala. Okay, so hintayin lang natin. So, magkakameron tayo ng map na pwedeng merong overlay. So, ito yung for example, ito yung Cavite province na tinatawag. Okay? So, meron lang tayong mali dito sa part na to kasi hindi nag-reflect yung kulay. Siguro nangyari to kasi ginawa ko lang siyang city wherein sa database
is ang nakasulat siguro component city. Okay? So, tingnan lang natin dito sa taas. Yung type, oh yes, hindi ko pwedeng gawing city kasi ang sabi dun sa database natin is component city siya. So, hindi niya ma-map out. Kaya nakikita nyo itong kulay gray na to. Then, kung mapapansin nyo, ito yung overlay. Okay? Fourth class, third class, based dun sa colors. Then, mamaya gagawa na lang tayo ng specific legend for that. So, kailangan kong baguhin ito. Kasi lahat sa database, sinasabi niya na component city. Kung gusto mong gawing highly urbanized city siya, so kailangan baguhin natin from the data. Pero for this demonstration, gagawin ko lang siyang component city. Then i-run ko ulit yung code. Then silipin ko yung map. So ang ine-expect ko dyan, lahat na siya is may kulay. Kasi nagmamatch na yung data natin dun sa sinasabi nung tooltip ng color mapping natin pati. Okay? So ang gagawin mo lang dyan, para dumami siya, kokopyahin mo lang. Again, pwede mong i-refactor itong code na 'to. Pwede mo pa 'tong i-refactor, ibig sabihin gagawa ka pa ng specific function na 'to, pero for this demonstration, hindi ko na muna gagawin. Then pwede ko sabihing ito ay for Laguna. So remember, meron tayong data set for Laguna. So babaguhin ko lang 'yan, then siguro baguhin ko 'to, Laguna, Calabarzon. Okay? Then i-run ko lang ulit siya. So hanggang sa dumami yung map natin na tinatawag. So Cavite, Laguna. So Laguna with Cavite. So yan yung tinatawag. Then pag zinuzum natin siya. So remember, ang tooltip natin ginawa is pwede niyang identify kung ano yung naka-assign na province, ano yung LGU niya. So ang Lukban is wala pa tayo kasi nasa Cavite pa lang tayo, tsaka Laguna. So, kung i-activate ko yung Cavite, ito yung Cavite, oh. Okay, ito siya. So, meron kasi siyang mga component city. Yun kasi yung nandun sa database, eh. Hindi ko alam kung merong highly urbanized city, pero lahat ng city dito is defined as component city. Anyway, kung may changes naman, so pwede naman nating baguhin yung data. Ito lang is for demonstration purposes. So, kumpletuhin natin siya. So ito, na lang 'to, copy paste. So Laguna na tayo, Calabarzon, malamang Batangas. So gagawin ko lang 'to is Batangas, then GDF Batangas. So same din. So kumpletuhin na natin. So ito ay for Batangas. Then another one, Rizal, syempre. So GDF Rizal. Then ito is gagawin nating Rizal. Then syempre, yung pinaka-favorite ko, kasi I'm from Lukban, Quezon. Syempre, pwede ko sabihin ito ay Quezon Province. Okay. Kasi may Quezon City daw. So, gawin natin GDF Rizal. Then, ito ay Quezon. Then, execute lang natin ulit. Okay? So, ito yung magiging map natin. So, kung gusto mo namang nakikita na agad lahat, pwede mo namang sige, magiging bias ako dito sa Quezon. Ibig sabihin nung show through, pagka-run pa lang nung map ko, kita na agad yung Quezon. Kung gusto mo 5 agad na provinces, pwede. Okay? Pansin nyo, pag iniran ko siya, kita ko na agad yung Quezon by default. So, Rizal, Batangas, Laguna, and Cavite. So, yan yung pwede nating gawin in terms ng overlay. Sige, punta tayo ng Quezon Province. So, I'm from Lukban, Quezon. So, second class. So, Sampaloc, fifth. So, Tayabas, component. So,
Dito ano, again, ulitin ko pwede nating baguhin tong component city sa highly urbanized city kung gugustuhin natin. Pero dun sa pinagkunan ko kasi ng dataset, lahat ng city dito is defined as component city na tinatawag. So sa Quezon, kung titingnan mo yung mapa, madaling ma-identify, dalawa yung city namin sa Quezon. Okay? So dito sa District 1, kung ang sasabihin ko, madaming ano diyan, madaming first class na municipality dito sa parteng north ng Quezon. Kasi ang Lukban second class same as San Francisco na tinatawag. Okay? So ano pang pwede nating gawin? Pwede nating i-map yung district. So isasama ko na lang dito sa ilalim. So same din yung code. May iba lang is yung key bindings natin. So pwede ko sabihin ito ay district. First class municipality ba? Hindi, sorry, district pala 'to. Puwede nating sabihin halimbawa, yung Lukban, Quezon is nasa first district. Yun pala ibig sabihin nito, okey? So, same din yung gagawin natin. Ano, so itong Cavite ang babaguhin lang natin from category gagawin ko lang siyang district. Pero same yung ginagawa natin. So, kokopyahin ko na lang, for the interest of time kasi ulit-ulit lang naman yung ginagawa natin, 'no. So, kokopyahin ko na lang. Meron ako dito sa side, hindi niyo nakikita, pero ready na 'to, okey? So, same din. So, Rizal, Quezon, may specific district, tapos by default nakatago sila. So, ito yung beauty ng ng pagko-code kapag gumagamit ka ng function. Pansinin niyo binabago na lang natin is parameter, pero nagagawa agad natin magawa yung mga gusto nating gawin dito sa side, okey? So, ito yung mga specific district. Wait lang, hindi siya nag-reflect. So, wait lang So, try natin. Ito'y Cavite. So, ito'y Cavite Province District. So, feature district. So, naka-localize siya. Ibig sabihin, gumagawa lang ako ng panibago. So, add to M. So, chine-check ko lang So, GDF Batangas, Rizal, Quezon. Naka-show na siya ng false. Ibig sabihin, hindi natin siya makikita. Okay? So, chine-check ko lang kung may mali tayo. So, add to M. Okay? Sige, restart ko na lang. Restart session and run all. Para makita natin kung anong fault natin. District, district, category, category. Okay? So, ine-expect ko kasi dapat mas maraming layer, yung layer control yung nandun sa side. Okay? Masyado nang dumami. Okay? So, ito kung mapapansin niyo meron tayong district, district, tsaka district. Okay? So, i-fix lang natin 'to. Pero ito yung mga district ko na tinatawag. Okay? So, i-check ko nga ulit. Baka may na-duplicate lang tayo na So, ito yung district, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon. Umulit. Umulit. Category. Okay. So, dapat dito district na 'to. Ang napasa natin is category pa rin. Sige, ulitin natin. Okay, na-duplicate yung natin. Na-duplicate yung code natin. So, ito. Ito na mismo yung district. So, check ko lang. District 1, 2, 3, 4, 5. Sige, i-run ulit natin. So, nag-e-expect kasi ako dito ng ayan. Okay? 10 na. So, kung imamap ko siya, halimbawa, Quezon Province District, Rizal, Batangas.
So, tingnan natin yung create natin na tooltip. Nakabase siya kung saan ano. So, ibig sabihin itong lower part, District 4, then Batangas City, District 5, Tuy, District 1, Alaka. So far so good. Tama naman yung map. Tingloy. Okay? So, Laguna. So, ito yung District 1. I mean District 4. Okay? So far so good. So, Rizal. Ang laki ng Antipolo. Lone District. Okay? Kasi wala siyang kasama. Okay? Quezon Province. Siyempre. Okay? District 1. Panukulan. Bordeos. Okay. So far so good. Okay? Pero mas mahirap intindihin kasi kung wala siyang specific legends na tinatawag. Okay? So papaano tayo gagawa ng legend? So so far, yung panggagawa kasi ng legend is ang approach, hindi pa ako nakakita ng magandang approach pero ginagawa namin siya as manual. So kung may idea ka ng HTML, pwede mong i-recreate. Gagawa tayo ng specific legend. Magke-create kayo. So kung may idea ka ng HTML, ma-apply mo siya dito. Kaya sabi ko nga, combination 'to ng madaming technologies na malalaman mo dapat. So container div, so magde-define ako ng text. Ibig sabihin nagde-define ako ng text diyan. Then bubuuin natin yung legend. So div, so sabihin nating ID, legend. Ako ay gumagawa ng HTML code sa loob ng Google Colab, which is pwede mo ding gawin. So, ang gagawin ko lang, div ID container, then, sige, para hindi natin malimutan. So, gumagawa tayo dito ng container div. Ibig sabihin, dyan natin ilalagay yung legend. Ito yung magiging legend container. Then, bibigyan ko lang siya ng styling. So, pwede ko sabihin, position fix para hindi siya gumagalaw. Kahit ginagalaw ko yung map, hindi gagalaw yung legend ko dun sa site. So, ito i-calculate ko na. So, from the top, 12 pixels. From the left, 50 pixels. Then, yung z-index ko, para sure akong hindi siya pupunta sa ilalim, tataasan ko yung yung z-index. Then, gagawa tayo ng another division na may ID, bigyan ko siya ng ID. Sir, bakit nilalagyan mo ng ID? Para madali ko siyang ma-manipulate in terms ng JavaScript at saka ng CSS. Okay? Ito pwede kong ilagay ito sa CSS. Pero idediretso ko na lang siya dito. Kasi hindi ko naman siya babaguhin ng maraming beses. So pwede ko sabihin ang background color ng legend natin is white. Then font size is 14 pixels. Then border, yung legend natin 1 pix solid black. Okay, sa nag-aral ng web, so madali nyo itong masundan. Kaya payo ko sa inyo, mag-aral kayo ng online technology sa HTML, CSS, JavaScript. Then i-combine nyo siya sa Python, which is possible naman talaga eh. Nagagawa naman natin talaga. Then, another one, meron akong div sa loob. Okay? So, ikukulong ko lang siya sa another div. Kasi gagamit ako ng flexbox in terms ng CSS mamaya. Then, pwede ko sabihin LGU category strong. Ibig sabihin lang bold. Naka-bold siya. Okay? Then, gagamit ako ng font awesome na tinatawag. Which is, kapag gumamit ka ng volume, nakadikit na yung specific library na tinatawag. So, for the interest of time, ipe-paste ko na lang yung magiging structure nung legend natin. Yung kulay na nakikita nyo dyan,
yung kulay na nakikita nyo dito sa side is yun yung color mapping na ginawa natin. For now hindi ako makakita ng hindi ko pa siguro posible to in the future, yung kulay nung legend natin is nakakabit mismo dun sa sa color mapping. Pero for this time, ang gagawin ko na lang muna ano, is mano-mano na lang yung legend. Then, kung meron na akong container div, the question here is paano ko siya ikakabit dun sa mapa. Okay? So, meron tayong method m dot get root node. Okay? Which is, maglalagay ako ng HTML, then pwede ko sabihing i-add ko mismo dun sa child, which is yung volume dot element, tapos yung pangalan ng variable ko, container div. So, ibig sabihin lang nito, ilagay mo to dun sa mapa as HTML element, as a child, yung container div na tinatawag. Okay? Kung i-runtime natin siya, kung i-run all ko siya, so tingnan natin kung ano magiging itsura niya. Okay? So, nag-expect kasi ako dun sa mapa natin sa side is meron akong makikitang, yes, meron akong makikitang tinatawag dito na legend. Okay? So, ginawa siya sa HTML. Okay? Kung titingnan natin, LGU category. So, pwede ko sabihin, ito. Ay, nagzo-zoom in off ako. Sige, balik ko lang. Ito yung, okay. So, zoom in ko lang siya. Zoom in. Okay. So, ito yung mga component city, which is mga green. Then, ito yung tinatawag na first class municipality. Okay. So, sa Cavite, halos first class. Then, marami nga silang city. So, wala silang second class, pero may third, may fourth, then meron ding fifth class municipality. Pero hindi maganda yung legend, So, sir, papaano natin i-modify yan? So, again, kung may idea ka ng CSS, so same process as kung papaano mo ginawa yung HTML. Siguro, gawa lang ako dito sa ilalim. So, pwede ko sabihin ito ay specifically for cascading style sheet. So, pwede kang mag-define ng styles. Ano yung tatlo? Nagde-define lang tayo dyan ng text. I-append natin dun sa HTML na tinatawag. So, ito yung style. So, i-style natin siya. So, LGU category. Okay? So, kung may idea ka kung ano yung CSS, ito yung gagawin natin. So, gawin natin margin 0, padding 0. Okay? Para wala silang specific margin and padding. Then, another one, pwede ko sabihin LGU categories. Saan ang galing yung LGU category kung napapansin nyo? Yun yung uh, dapat yung OL. Wait lang ha. Wala tayong OL. So, wait. So, OL ID equals, pwede ko sabihin anong sabi dito? LGU category. So, may specific ID ako. So, sa loob nung OL is may LI, which is ganito naman talaga yung yung structure ng ng HTML. So, pinangalan natin siyang OLID LGU category LI. Square yung icon. Then color green, aqua, brown, magenta and red. So, yun yung minap natin. So, ito yung LGU category. Ito siya, Define mo as ID. Ang equivalent niya sa CSS is hashtag category na tinatawag. Okay? So, anong settings niyan? So, pwede ko sabihin margin 0. Bigyan ko siya ng padding. Top, right, bottom, 2 pixels. Left, 0. List, style, none. Okay? So, ayusin pa natin. Lahat ng LI na matatagpuan kung merong I, then may class na FA. So, ito siya. Lahat ng LI na may I, na may class
na FA. So, anong gagawin natin? So, meron tayong gagawin specific settings. So, pwede ko sabihin display inline block. Sir, bakit inline block? Para pwede ko siyang bigyan ng padding. Kasi kung inline element lang siya, hindi ko siya pwedeng bigyan ng specific padding. So, pwede ko sabihin padding right 3 pixels. Then, papaano gagana yung CSS? Gagana siya kung i-add ko ulit gaya ng ginawa ko sa HTML. So, kopyahin mo tong part na to. Then, i-paste mo dito sa ibaba. Then, ang variable natin, remember, is styles. Styles. So, gagawin natin tong specifically ay styles. So, run ko lang ulit. So, inaayos lang natin yung yung itsura nung legend in terms ng LGU category. So, ito siya. Okay? So, yan. Halimbawa is Batangas. So, yan. Dami nilang city. So, Rizal. Parting taas. Okay? So, yan. So, ayusin pa natin. So, lagyan pa natin siya ng isa pang legend for every for every district. So, kokopyahin ko na lang kasi yung pagkaka-design naman nito is same lang dito sa design nating ginawa. So, ang mahirap lang dito sa Python is hindi mo alam yung color combination. Okay? Pero ganun talaga, wala tayong magagawa. So, meron tayong ID Legend District, LGU District. So, same din, since part siya ng container div. So, pag niran natin siya, so mag-e-expect tayo na dalawa na yung klaseng legend yung nandun sa baba. Okay? So, 0, 1, 2, 3. Kung mapapansin, may number. So, kailangan i-add natin siya sa settings. Siya ay LGU District. Which is, ang settings natin is pwede kong samahan pa dito. So, ang ID is LGU District. So, para mawala lang yung specific numbers. So, again, yung color na minamap natin is based dun sa color mapping natin kanina. Okay? Ito yung mga district. Okay? District 1. So, yan. So, ito ay District 2. So, yan. So, same din. Same din. Halimbawa, meron sa Cavite. Okay? Yun. May mga lone district siya. Lone district. Okay? So, halimbawa, Cavite. Okay? So, yung mga sinasabi. So, lone district. Sino ba may lone district dito? Laguna. Yan. So, ito yung Laguna. Tanggalin muna natin yung Cavite. Binyan, Santa Rosa, Calamba. So, sila may mga lone district. Batangas. So, sa Batangas. Ayan. Itong part na to. Okay, mamaya natin ayusin yung mga labels. Kasi ang magandang improvement nito, dapat hindi natin alam kung saan natatapos yung hindi malinaw. So, mamaya lalagyan natin ng label. Which is the way na malagyan mo siya naman ng label is gagamit na ako ng tinatawag na JavaScript. So, yun yung kasunod nating gagawin. Gagawa naman ako ng script. So, kung meron na akong HTML, meron akong CSS, the next element na ilalagay natin is JavaScript. So, pwede tayong gumamit dito ng JavaScript library na jQuery. Kung familiar kayo sa jQuery, so magagamit nyo siya dito. Okay? So, mag-a-add tayo ng specific script para malagyan natin ng label. Halimbawa, LGU category, then dito kasunod nung Quezon Province, hindi i-edit na lang natin yung yung mga label. Calabarzon. Mamaya i-edit natin, balikan natin. Okay? So, maglagay tayo ng specific script na tinatawag. So, pwede ko sabihin script, variable lang yan, equals,
Pag ganito, dinefine mo, ibig sabihin gumagawa lang ako ng text na ia-append ko dun sa HTML mismo. So again, kung familiar ka sa JavaScript, gagawa tayo JavaScript via jQuery. So sa volume, naka-add na rin yung link dun sa jQuery library. Kaya kung mapapansin niyo, hindi na tayo nag-i-import ng mga library kasi ready na siya. So specifically, pwede akong gumawa ng JavaScript code na gumagamit ng jQuery. Okay? So saan natin ilalagay sa part ng map? So the way na malaman mo is kailangang i-inspect natin yung element. Pero ayusin muna natin yung mga label. Kala, kalalala. Okay? Ayusin lang natin. So madali lang naman siyang ayusin. So balik ka lang dun sa taas. Ito. Ba. Ba. So Rizal designated is R. Then Quezon province designated as zone. So i-runtime ko lang ulit. Sige, runtime. So next. So i-runtime lang natin siya. Okay? So yan. Calabarzon. Okay? So ang gagawin natin, hindi kasi malinaw yung label eh, kung mapapansin nyo. So dito papasok yung talent nyo ng JavaScript. Kasi i-inspect ko tong specific element. Sige, itago ko na lang muna to. So, ile-label natin siya hindi directly dun sa HTML kasi hindi ko siya ma-e-edit for now. Kailangan on the fly dito mismo sa notebook magagawa ko yung specific JavaScript. So, ang kailangan targetin natin dito kung titingnan natin is yung mhm. So, tingnan natin. So, sa taas, tingnan muna natin kung anong pwede nating gawin. So, ang tina-target natin, leaflet control, container right. So, tingnan ko lang sa taas, ano. So, ito yung mahirap eh, kapag ini-inspect mo. Ito, leaflet base. So, lumalabas yung leaflet base. Okay? So, para malaman natin kung saan natin ilalagay, so, mag-sample ako dito, i-edit ko siya. So, halimbawa, label XXX. Ito ay specific label. So, pag ginawa ko siya, so pwede ko daw lagyan dun sa taas. Okay? So, via jQuery, ang tina-target natin is leaflet control layer base. Okay? Pag nakuha ko na yung control layer base, maglalagay ako ng label sa taas niya. Okay? Pwede nating pangalan ng map tiles. So, again, tatargetin ko yung control layer base, leaflet control layer base. Pag na-target ko siya, magpi-prepend. O kaya pwede ko sabihin before nung control layer base is lalagay ako ng specific na na function na tinatawag. Okay? So yun yung gagawin natin. So game. So under nung JavaScript natin, so tina-target ko yung body nung HTML na leaflet control layers base na class. So may class ako na layer base na tinatawag. Then, pwede ko sabihin, prepend. Ibig sabihin, bago ng control layer base, maglalagay ako ng HTML element. So, pwede ko sabihin strong, style, style is equivalent to color blue. Pwede ko sabihin font size 12 pixels. Then, i-terminate ko yung strong tag tinatawag. Then, ang ilalagay ko dyan is pwede ko sabihing map tiles.
So, para mas maganda meron tayo ngayong specific label kung tama yung code ko nung JavaScript. Sige, ito lang yung mahirap sa ano, sa Python, kailangang i-execute mo siya ulit, okey? So, hindi natin nakita dun sa ano, sa taas, pero ine-expect natin dapat meron dun sa ano, sa specific. So, check lang natin baka meron tayong error sa console. Failed to load, error model not found. Okay. So, siguro ang nagiging fault natin is hindi natin ini-include yung script kaya hindi siya gumagana, okay. So, nakalimutan siguro natin ilagay yung script. Then ira-runtime ko na lang ulit. So, ulit lang ulit. So, gumagawa tayo ng specific label dito sa taas. Oops, wala pa rin. So, may mali dito, document, control, base, prepend, map tiles. So, meron tayong mali dito. Okay? So, troubleshoot lang natin. So, body, leaflet, control layer, base, prepend ng color, tapos nung map tiles na tinatawag. Okay? So, prepend, get root, add child. So, check ko lang ulit. Meron tayong specific script. Sige, run all ko ulit. Ulit. Hindi ko makita yung ano, hindi ko makita yung error. So, kung meron akong function, so ang expectation kasi natin dapat merong label dun sa taas. Which is ito yung nangyayari sa atin. Oh. Meron din i-display na document, ready function, body, leaflet, control. Ano, hindi natin ma-project dun sa ano, dun sa script. Okay. Na-excite tayo. Wala akong script tag. Hindi niya nare-recognize na JavaScript 'to kasi parang sinasabi natin, literal, ilagay mo siya na text. Kaya nakikita natin may nagdi-display na text. So, meron tayong specific script. Ayan, yun yung magiging map tiles natin. So, mas malinaw na ngayon sa user kung papaano natin gagawin. Then next, so ita-target naman natin is dito sa Quezon Province, Cavite Province, CA. Okay? So, tatargetin natin yung span na may laman na Cavite Province. Then, yung pinaka-closest na label before that o kaya ay prepend is lalagyan natin ng specific container. Okay? So, ito medyo advanced na to na ano, na traversing ano. So, ang ginagamit natin dito is jQuery ano. So, kung hindi ka familiar sa jQuery, so maganda siyang gamitin. Ano pagdating sa ano, sa GeoPandas at saka sa Folium, yung paggagawa ng maps na gumagamit ng Google Colab. So, pwede ko sabihin body dot leaflet control layers overlays. Okay, paano ko nalaman na ang tina-target natin is yung overlay? Kung babalikan mo ulit ito, kung i-inspect natin siya, ano, ito yung part na naglalaman dito sa 10 checkbox na 'to. So, yun lang ibig sabihin yun. Yun yung tina-target natin na ano, na overlay na ibig sabihin. So, 'pag na-target ko na yung overlay, puwede ko sabihing prepend, maglalagay ulit ako. So, halos ganito na din yung ano natin, yung gagawin natin. So, kopyahin ko 'to, Control C, tapos ipe-paste ko diyan. Then, instead na map tiles, puwede ko sabihing LGU, category. So, kung tama yung ginagawa natin, dun sa label, okay, dito sa label sa side, meron tayo specific LGU category. Okay?
Then next, so lalagyan natin ng label dito sa bago mag-district. So ilalagay ko siya diyan. Okay? Pero kailangan malaman ko yung span name ano ni Cavite. Dito ko kasi ipo-point eh. So pwede tayong gumawa sa jQuery na ma-identify kung ano yung laman ng span. Gagamit tayo ng contains na statement na tinatawag. Okay? So balik lang ulit ako dito. So tina-target natin is yung body. Sir, bakit tina-target mo in terms ng jQuery is body? Kasi nag-e-exist na yung body. Yung ibang element kasi dynamically created. So the way na para ma-recognize natin siya is ia-anchor mo siya sa nag-e-exist na ano na element tag before na dynamically ilalagay mo yung element via JavaScript. So pwede span. So pwede ko sabihing lahat ng span na merong laman. So concern tayo na may laman siya na Cavite province, specifically ay district na tinatawag. Ano? So meron akong district. Then hahanapin ko yung pinaka-closest na label element. Then before the label is gagawa ako ng specific text. So ang gagawin kong specific text na mayroong HTML element is same din. So pwede ko sabihing LGU district na tinatawag. So maggagawa ako ng label bago pag nahanap ko yung Cavite province na test na district bago sumapit ng Cavite district. So kung titingnan natin yung site, yes. So meron akong specific label. Ano, on the fly ginagawa natin to. This is for category. This is for LGU district na tinatawag. Okay? So next, siguro last na to. So pwede ba nating i-identify yung capital ng bawat province? So pwedeng-pwede nating gawin 'yan. So then ilalagay natin siya sa specific markers na tinatawag. So pwedeng-pwede nating gawin 'yan. Ano, ang limits ng pagmamapa is kung ano yung imagination mo. Okay? Then pwede nating sabihin dito, gagawa ako ng markers. Ano, markers, i-identify natin dito sa map yung mga provincial capital na tinatawag. Okay? So for example, magpi-filter lang ulit ako ng isang data. So saan ano ibig sabihin niyan? Hindi ko alam kung anong capital ng Cavite kasi based sa ano is Trece Martires daw or Imus. So anyway, madali naman siyang baguhin. So ano yung gusto nating gawin dito pag sinabi nating Cavite capital? Ano, pag ginawa ko 'yan, i-filter mo lang kung nasaan yung Imus. So binibigyan lang ako ng ano, ng data, ng geometry at saka ng coordinates kung nasaan yung Imus. So gagawin ko 'yan multiple times dun sa ibang capital, okay? Bakit may LA? Sa data kasi ng ano, nung original natin na data is may LA, Laguna. Ano, kasi maraming Santa Cruz na municipality sa buong Pilipinas. Kaya siguro nilalagyan nila ng LA. Pero pwede mo naman siyang burahin. Pero para mag-match lang dun sa contents nung ano, nung geodata natin, ano, may LA kasi siya dun. So hindi ko na lang tatanggalin ano, para hindi magkaproblema ah, yung magiging structure ng data natin. Okay? Then ang kailangan kong gawin dito is pagsama-samahin ito sa isang data frame na tinatawag. So, ang gagawin ko na lang ano, in the interest of time ulit, gagamit ako ng concatenation. Ano yung concatenation? Pagsamahin mo yung Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon in terms ng row. Ano, ibig sabihin
ang pagko-concatenate, ibig sabihin pinagtatabi mo lang yung data in terms nung row. So, kung titignan mo yung GDF capitals, so yan yung mga capital ng specific. For Cavite, Imus, so pwedeng 13 Martires kung gusto nyo. So, Laguna, Santa Cruz, Batangas City, so Antipolo, then Lucena City. So, yung content ng GF capitals ko is yan yung lalagyan natin ng specific markers. So, sir, ano maglagay ng marker sa mapa? Madami pa akong i-discuss. Meron pa kasing choroplet. So, siguro sa next na, na lang yan, tutorial. So, pwede kong itong markers ilalagay ko sa specific feature groups for, sabihin kong for capital. Okay? So, hanapin natin yung center point ng geometry for each capital. Ibig sabihin, based dun sa geometry niya sa mapa, hanapin natin yung sinatawag niya na centroid. So, pwede ako mag-define, sabihin ko is FG centroid nung capital. Then, gagamit ako nung volume dot feature group. Ibig sabihin ng feature group, gusto ko ding ilagay ito dito sa side. Gusto ko ilagay dito sa side. Pero ang method natin is isasama ko siya as a feature group. Then, pwede ko sabihin name, pwede ko sabihin ang magiging label natin is provincial capitals. Then, show, sabihin ko, hindi ka muna makikita kapag nag-load tayo. Then, kailangan ko ng iterator. The way kasi na ibabalik ito is kailangan mag-loop through tayo. Remember, kailangan mag-loop through tayo do sa GDF capitals. Iisa-isahin ko 'yan. Nasaan yung center nung Cavite City. Ibig sabihin, in terms ng geometry, So, ang gagawin natin diyan is gagamit ako ng iter rows. Ia-iterate ko kasi. For yung underscore, yan yung magiging index. Sir, bakit kailangan dalawa? Required. Kasi yung gagamitin natin na GDF capitals is nagbabalik siya ng index at saka yung specific niyang data. So, pwede ko sabihin GDF capitals dot iter rows. Ibig sabihin, iterate for each row. For each row na ma-identify natin sa capital city, lalagyan ko na specific marker. Pero hanapin muna natin yung centroid na tinatawag, yung gitna. So, volume dot marker. So, gagawa ako ng marker. Specific marker, Then, ipe-place ko yung location niya is equivalent dun sa row geometry niya. So, remember, meron akong row dun sa data natin kanina, meron tayong mga specific geometry. Then, meron tayong centroid ng Y. Ibig sabihin, nasaan yung center point in terms ng y-axis sa geometry, for example, nung Cavite City. Doon natin ilalagay yung marker. Then, pwede ko din sabihin raw geometry dot centroid ng x-axis. So, yung location ng lalagyan natin ng marker is ito yung magiging sentro nung Cavite City, nung Santa Cruz, Imus pala. Okay, yung Cavite nga pala is yung province. So, ito yung magiging location. Then, kung gusto mo maglagay ng pop-up data, pwede din. Then, need mo lang siyang bigyan ng formatting na tinatawag. So, ang formatting is pwedeng HTML element. Pwede nating sabihin capital of, puputuli natin. So, meron tayong specific row, capital of Cavite, for example, capital of Laguna, Batangas, Rizal. So, yun yung lalabas dun sa natin. Yan yung lalabas dun sa data natin. Then, pwede ko sabihin, siya ay naka-emphasize. Then, line break lang. Then, ibabalik ko ulit yung row
then specific LGU. Parang sinasabi natin yung pop-up, capital of Cavite, ang i-display niya pag kinlik mo yung marker, sasabihin niya IMUS. So, ganyan lang ibig sabihin nun. Then, anong klaseng icon yung marker natin? So, sa folio, meron ng mga default icon. So, by default, gagamit tayo ng icon, then pwede nating kulayan na color black. Ibig sabihin, lahat ng marker natin magiging black. Then, kailangan kong i-add, yung FG centroid capital doon mismo, dito sa marker. Sir, naka-add na ba yan sa map? Hindi pa. Kasi ang ginagawa naman natin, naka-add pa lang naman siya, ano, dun sa centroid capital, which is ito, yung provincial capital. Hindi pa siya naka-add dun mismo sa map. Kasi naka-feature group tayo. Then, ang next step is yung i-add yung specific nating feature groups to the map itself. So, pwede natin sabihin, FG centroid centroid ng capital, then add to the specific map. Okay? Dito, inad lang natin dun sa FG centroid capital, pero hindi pa siya mag-a-appear sa map. Okay? Itong buong code na to, itong buong code na to is ilalagay natin dun sa FG centroid capital. Then yung FG centroid capital is ibabind ko mismo dun sa map para makita natin yung specific markers. So kung irara natin yung code, so gumagawa tayo specific marker. So kung tama yung ginagawa nating code, mag-expect tayong merong provincial capitals dito sa side na merong yan, ito. Makikita niyo siya. Then pag kinlik ko siya, merong specific markers kung saan naka-contain, halimbawa, capital of Quezon, yan, Lucena. Ito ay Santa Cruz, Antipolo, Imus, o kaya Trece Martires, depende. So, Batangas City. So, yun yung ibig ko sabihin. Then, kung makikita nyo, hindi maganda yung pagkaka-design niya. So, pwede pa natin siyang baguhin. So, pwede nating it's either lift up pop-up content o kaya is dun sa wrapper. Maalin siguro. Pero mas piliin natin yung yung mas specific lang. Pwede mo 'tong baguhin in terms dun sa CSS natin. So, it's either content wrapper. Sige, pakita ko sa inyo na pwede yung content wrapper. So, gawin natin for example, ang width niya is 150 pixels. Yan yung ibig ko sabihin. The way na imo-modify mo siya, halimbawa is text align, center. So, yun yung tina-target natin. So, remember, meron tayong styling kanina. So, gagamit ako with 150. So, check natin doon sa iba. Okay? So, 150 yung gagamitin natin. So, balik ako doon sa CSS natin. So, remember, ang daming possible combination ng technology na pwede nating gamitin dito in terms ng GIS na gagamitin is Google Colab. So, siya ay leaflet, pop-up, content, specifically ng wrapper. Okay? Then, meron tayong width, 150 pixels. Yan yung ginawa natin kanina. Text, align, center. So, then run ulit. So, tingnan natin. Okay. So, ito yung map. Ayan. So, ito yung provincial capitals. Okay? So, kung ibabalik ko to, ito yung may mga kulay natin. So, check. Lucena, Antipolo, Imus, Santa Cruz, and Batangas. Okay? Then,
Gagayahin ulit natin 'to, itong LGU district na 'to. So, ang hahanapin naman natin is yung Quezon Province District o kaya is yung provincial capitals. Then lalagyan natin sa taas ng specific label. So, maalin? Basta may idea ka ng ano, may idea ka ng JavaScript, okay? So, magandang gamitin yung Google Colab din, ano, so kapag GGIS, okay? Sa ArcGIS okay din, mas maganda 'yon. Pero kung gusto mo ng fine tune control, kaya din naman ng ArcGIS, eh, pero hindi siya libre yung ArcGIS, okay? Kung magtuturo tayo ng GIS, tapos hindi natin kailangan ng mga license, medyo ang learning curve nga lang nito is medyo mataas kasi ang daming technology na puwede mong i-apply, okay? So kokopyahin lang natin 'to. So i-a-attach natin siya sa body na may span, na may laman, contains, okay? Ano yung text na hinahanap natin? Ang hinahanap natin is yung provincial capitals na tinatawag, okay? Then kasunod, dot, closest, same din yung approach, label. Tapos kokopyahin ko na lang 'to, itong part na 'to, Control C, Control V. Then puwede nating sabihing ano, Calabarzon markers. Puwede nating dagdagan pa yung markers, eh. So, alam niyo kung anong mga possible pang lagyan sa markers. Halimbawa, gusto kong ma-identify nasaan yung mga cities sa Calabarzon. Puwede akong gumawa ng additional na data frame para targetin yung mga component cities. Lahat kasi ng city dito sa data frame natin is ang label niya is component cities. So, ito yung ginawa natin dito sa baba. Ayan, ito yung Calabarzon markers. So, mas malinaw na ngayon. Okay? So, check lang natin yung ginawa nating GIS. Ito'y simpleng ano pa lang 'to, ha, simpleng mapping pa lang yung ginagawa natin. Kasi puwede pa tayong gumawa ng mas magandang map. So, siguro sa mga susunod na tutorial, okay? So, mas ma-identify natin. Since naka-layered 'yan, puwede mo siyang i-switch on and off. Ito puwede nating i-switch on and off din, eh. Okay, halimbawa 'pag kinlik ko lang is Cavite, nasa LGU category, hindi ko makikita yung district. Okay, so make sure lang na hindi nag-o-overlap yung map mo. Halimbawa, naka-on yung Cavite province mo, then yung Cavite province district is naka-on. So remember, ito ay layered maps din at saka layered overlay. So mare-replace nung color nung nasa ilalim. Okay, so beware lang. So ito siya, oh, pansinin niyo nag-o-overlay yung color. So kung province lang ang hinahanap mo, halimbawa LGU category, okay, then ito yung markers. So remember, may ginawa din tayong ano, may ginawa din tayong mga tooltip. So kita mo ito city siya, okay? 'Pag sinwitch mo naman sa halimbawa ay sa baba, so i-identify naman siya kung anong specific district, okay? So sir, ano pang puwedeng ilagay dito sa data na tinatawag? Marami ka pang puwedeng ilagay. Ano, kasi based dun sa data natin meron tayong CMCI score. Ano, kung may idadagdag ka lang na data, for example, itong nandito sa taas, puwede kong ilagay yan sa tooltip, eh. Okay, so halimbawa, ah, gusto kong ilagay yung ano ba meron dito, population, ano, population dun sa for each district. So mag-sample tayo ng Quezon Province. So last na 'to, medyo madami na yung code natin. Okay, so siguro ilagay ko dito sa category, okay? Puwede mong ilagay dito since naka-connect na tayo dun sa data. So puwede ko sabihing ito ay population. Ito ay applicable lang dito sa Quezon Province kasi siya lang yung nilagyan ko ng population dun sa tooltip. Sige wait lang, kasi ang dami na nating code, okay.
So, check natin, Quezon. Okay, yun 'no, nagdi-display yung population natin. Ah, itong data na 'to is hindi ko alam kung updated siya, pero nage-get niyo yung point, madali siyang baguhin. Ayan 'no, okey. Yan yung ibig ko sabihin 'no. Yung iba wala kasi hindi ko naman pinrogram na merong ano, population. So, ganyan gumawa ng ano, sige Cart2DB tayo para ma-eliminate natin. So, ganyan gumawa ng ano, ng GIS. So, remember, combination 'to ng, Python, combination paano ka mag-process ng JSON data, combination paano ka mag-process ng data frame, in terms ng design CSS, in terms ng structure HTML, okay? So, last, paano mo siya i-import? Kasi para every time na gagamitin mo yung map is hindi na ako gagamit ng Google Colab. As in, paano ko siya i-import? So, madali lang. So, import map. So, ganito lang kasimple, m.save. So, pwede ko sabihin, ano, Calabarzon ah, maps.html. So, pag iniran ko yan, di ba? So, ipapakita ko na yung map. Tapos, at the same time, pwede ko siyang i-save. Ang gawin mo dito, i-download mo siya. Download natin siya. Then, pwede na siyang mag-exist as standalone maps. So, kung i-open ko siya, open with siguro Firefox. So, yung ginawa natin, ano na lang, i-open ko na lang siya sa ano pala, sa Chrome. So, ito ay magiging standalone maps na 'to. So, ibig sabihin gagana na 'to kahit wala ka dun sa Google Colab. Pero the way na imo-modify mo siya, ano, 'pag imo-modify mo siya is kailangan nandun pa rin ako sa ano, sa Google Colab na tinatawag. Ayan, oh, ito yung overlay natin, okey? 'Yan. So, halimbawa Laguna, yes, may mga overlay pa rin. So, in terms ng district, halimbawa Quezon Province, ito yung capital, 'yan. So, standalone maps, then madali na 'tong i-deploy. So, kung may alam ka sa web development, puwedeng gumawa ka ng drop down menu na halimbawa 100 na yung na-create mo ng maps. So, puwede mong gawin i-import mo lang isa-isa, parang ganito din yung gagawin mo. Halimbawa, poverty incidence ba, concern ka dun? Halimbawa, CMCI values, halimbawa innovation, halimbawa ay resiliency. So, siguro yun yung mga next na topic natin na ire-record ko. So, para dun sa interesado, okey? So, ganun lang gumawa ng GIS map sa Python. Ganun lang siya kadali, okey? So, until next lecture, magre-record na lang ulit ako, then gagawa tayo ng even more na mas magandang map na tinatawag. So, inimport natin 'yan. So, usually sa huli 'yan, naka-reserve 'yan sa huli. So, iki-click ko lang ulit 'to, then tsaka ko lang ira-run ulit, okey? So, kung gusto niyong sabayan yung code ko, madali niyong masusundan 'yan, okey? Kinoment ko lang muna 'to para hindi mag-save, para makita natin yung map, tinatawag. So, ito yung implementation nung GIS natin. So, thank you very much. Maraming salamat. So, next lecture gawa siguro tayo ng ano, ng choroplets at saka kung ano pa yung capability nung volume. Explore ko lang. Kasi sa totoo lang, isang linggo ko pa lang 'tong pinag-aaralan. Na-surprise lang ako na yung mga technology na ginagamit dito is medyo kabisado ko na. So, yung transition medyo madali lang. So, sige until next lecture. Salamat.